Hi everyone, Sir FG here, and for today's video ay pag-aaralan po natin kung kailan tayo gamit ng Z or t-test. So, we are about to begin with the lessons kung saan magre-reject po tayo or mag-a-accept tayo ng null hypothesis. So, para po sa video ito, ang tatandaan lang po natin is kung gaano karami ang sample size. Yan po ay sample size. If it is greater than or equal to 30, tayo po ay gagamit ng z-test. Whether the standard deviation of the population is known or unknown. So, z-test po yan. And then, kung ang n po natin ay less than 30. Okay? Pero, ang ating standard deviation ng population, which is the sigma, ay known. Okay? Automatic din po, yan po ay z-test. Z-test po ang gamitin dyan. But when ang n natin ay less than 30, and then ang ating sigma, which is the standard deviation of the population, is unknown, automatically, yan po ay t-test po tayo. T-test. Yan. Alright. So, yun pong ating z-test ay ito po yun. Okay? Ang t-test naman ay ito. Alright. So, madaling tandaan, ano? Madaling tandaan. And kung meron tayong example, let's say for example, meron tayong burahin ko lang ito. So, example, meron tayong n, which is equal to 36. And then, ang ating pong standard deviation ay unknown. Okay? So, automatic po, ang gagamitin po natin ay z-test. Okay? Z-test po, kahit po unknown siya. Known man o unknown, ay z-test. Pero pag halimbawa, ang n natin is equal to 26. Ang ating standard deviation ay unknown. Okay? 26 times unknown, t-test po yan. Okay? T-test. Pero kung halimbawa, ang n natin, 25, pero meron tayong tinatawag na standard deviation. Meron. Okay? Pag sinabing meron, automatic po, z-test. Okay? I hope that you learned something for today's video. Please follow for more videos.